Tuloy-tuloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatayo ng rice processing centers na may makabagong makinarya para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay para sa mas malaking produksyon at kalidad ng bigas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. 150 rice processing centers na ang naitayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Since the start of the Marcos administration, we have actually built 150 rice processing centers all over the Philippines. And this year we will complete 22 more, and next year we will complete 30 more, and so on and so forth. Inanunsyo rin ng DA sa 2025 Sustainable Agricultural Forum kahapon na target ng kagawaran na activated na ang command center ng DA sa third quarter ng 2025. And I'm happy to announce that hopefully by the third quarter of this year, the DA will finally have its command center be completed and operational. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makakatulong ang command center para bantayan, itrack ang supply at ilatag ang data ng mga produktong agrikultura. Samantala, inanunsyo na ng Philippine Crop Insurance Corporation na gagamit sila ng satellite technology para sa processing claims para sa disaster-hit farmers. If you use satellite technology sa claims processing, hindi na kailangan pumunta doon actual. Going there, far-flung area, it takes time. Nagbibigay ito ng satellite imagery na maaaring gamitin para tansyahin ang pinsala ng agrikultura sa mga geotag na sakahan. Lahat ng farmer namin, gine-geotag na natin. If you geotag, so accurate na talaga yung, hindi na yung ocular, and then you just estimate the area. In that case, we are able to save a lot of money. And if we're saving a lot, our savings will now go to more farmers being insured. Target din ng PCIC na makahingi ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo mula sa kasalukuyang 4.5 billion pesos para madagdagan pa ng 600,000 ang makapag-insure na magsasaka sa bansa. Kaugnay naman ang pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan, sinabi ng DA na bagamat wala pang naitalang pinsala sa sektor agrikultura, nananatili silang handa sa posibleng epekto ng pag-alburuto ng bulkan. Hindi natin alam, baka biglang lumakas yung eruption na yan at we are already repositioning as of today ng mga seeds, fertilizers for in case tamaan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.